Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ng Palace Press Officer, Yusek Claire Castro, tungkol sa plano ng iba't ibang grupo ng OFWs na hindi magpapadala ng remittance dito sa Pilipinas. Ang tawag nila Zero Remittance Week. So, may pahayag po ang Yusek Claire Castro tungkol nito. So, sa Philippine News Agency, remittance stoppage won't just affect government, Palace warned. So, may babala. Malacanang on Tuesday warned that the planned Zero Remittance Week by certain groups of OFWs supporting detained former President Rodrigo Duterte could have repercussions beyond the government. Makaka-epekto ito ng malaki, hindi lang gobyerno kundi beyond. Ano yung beyond? In a press briefing, Presidential Communications Yusek and Palace Press Officer Claire Castro appeal. Ayun, nagmakaawa. First time ata na marinig ko na nag-appeal siya. Nagmakaawa. Appealed for calm after groups like Maisog Croatia in Europe bared plans about a supposed week-long remittance stoppage in protest of the arrest of Duterte by the Interpol and his eventual imprisonment in The Hague, Netherlands. Castro said the government was just enforcing the law in allowing the arrest of Duterte, who is facing crimes against humanity charges before the International Criminal Court for his bloody war on drugs. Ito yung exact statement ng Yusek. Of course, mas gugustuhin po natin na maging mahinahon ang bawat Pilipino sa ganitong klasing isyo. Yan. Grabe nagbago na ang ihip ng hangin ng ating Yusek. Dati-dati matapang bardagulan. Palengke style. Laban sa laban, sinisira ang mga Duterte. Pagdating dito, Zero Remittance Week, nako, kalmado na siya. Mahinahon lang po tayo, mga kababayan. Sana po ay malaman din po nila na ang pamahalaan at ang gobyerno ay tumutupad lamang sa ating batas. Anong batas? Umiiral nga ang batas natin dito. Umiiral ang ating justice system. Bakit nyo ipinagkanulo ang dating Pangulo? Yun ang kinagagalit ng mga kababayan nating OFWs. Nasasaktan po sila. Tingnan nyo yung sakit na nararamdaman nila, gumastos po sila ng malaki. Nagbiyahe galing sa iba't ibang bahagi ng Europe, Amerika, gumastos ng malaki, nagbiyahe papuntang The Hague, Netherlands para mag-attend sa Grand Rally noong March 23. Sana maintindihan po rin ninyo na maraming nagmamahal na OFWs kay PRRD. Makarelate sana kayo sa damdamin ng mga OFWs. Kaya kung ganito ang naisipan nila, intindihin ninyo kung yan ang gagawin nila. Dagdag ko lang may mga sinasabi pa siya dito. Sana po ay maging patas. Anong klaseng patas ang sinasabi niya? Sana po ay maging patas din po sila sa kanilang pananaw para po maibsan
ang anumang pwedeng kahinatnan ng kanilang gagawin. Talagang natataranta po sila. Natataranta ang palasyo. I'd like to make my statement clear. I am not calling, hindi ako nananawagan na ipatuloy. Naiintindihan ko ang damdamin ng mga OFWs na nagplaplano niyan. Mas maganda, huwag sana. Huwag. Kailan kung yun ang gusto nila, respeto natin sila. May kanya-kanya po tayong pagpapahayag ng damdamin at saka yung corresponding aksyon. Sana po ay maging patas. Paano maging patas na nasasaktan nga sila sa kanilang pananaw? While Castro emphasized the importance of peaceful dialogue, she also pointed out the broader impact of the remittance halt, especially to families dependent on financial support from their loved ones abroad. Kung hindi po sila magkakaroon at hindi sila magre-remit ng kanilang mga maaring ipadala sa pamilya nila, hindi lamang po gobyerno ang maapektuhan, pati ang kanilang pamilya. Of course, maapektuhan ang kanilang pamilya, but that's the risk. Alam nila maapektuhan, pamilya nila Kaya nga nag-OFW sila, nagtrabaho, malayo sa pamilya, para sa pamilya. Alam nilang maapektuhan ang pamilya nila. But then, dahil nga sa sakit na nararamdaman nila, it's their way of protesting. Sana maintindihan po ninyo ang saloobin ng ating OFWs na kung gagawin man nila yan, it's their choice. Talaga pong maaapektuhan ang gobyerno pag ang gumalaw mga OFWs. Dito, Maisog, Cruisa lang ang nabanggit. I don't know ang ibang mga OFWs sa ibang countries kung may ganito ba silang balak. Malapit na po ang birthday ng Pangulo. Anong sabi ng Yusek Castro? Kantahan daw ng happy birthday. Kaya lang, galing ba sa puso ang pagkanta niya ng happy birthday o may halong, I don't know. Mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating mga videos at nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaantig. Dahil ang sweldo natin ay tinutulong sa tribo. Namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talaantig sa Bukidnon. Panoorin nyo ang video na ito. Sad ni si tatay ang natagaan og yero. Og nagpatukod ni siya og bag-ong balay. Og atong makita mo na ni ang iyang gipatukod nga balay. So natagaan siya og yero.